Magandang araw sa inyo guys. At medyo maulan yung panahon natin ngayon. Halos ang linggo na to na maulan, no? Yung panahon natin. Pero okay naman. Kasi pahinga din. So, medyo maririnig nyo yung mga patak ng ulan sa video natin. Pero maganda naman pag maulan. Lalo na kung kakapika. Kapika-pika. Maganda. So ang pag-usapan natin ngayon guys ay tungkol sa mga tanong din doon sa video natin. So, bibigyan ko lang kayo ng idea, gagawin ng comment doon sa video natin kung ilang baka lang magagamit niya sa 16 feet by 16 feet na bahay. So, maliit lang ito yung area na to, 16 feet by 16 feet. Kung sa meter to, mga 4.87 meter by 4.87 meter kwadrado. So kasya naman yung dalawang kwarto rito, na kwarto at saka isang CR. So bakal yung i-estimate natin guys. So nagamit tayo ng 10mm at saka 9mm. So sa 10mm, sa na-estimate ko, kailangan natin ng 37 pieces na 10mm. Itong 10mm na to guys, gagamitin natin to dun sa pundasyon ng hollow block natin o sa wall footing natin. So, ang wall footing natin, ang hukay niya is 35 cm yung lapad niya. So, ang lalim naman, depende sa lupa, 50 to 60 cm ang lalim ng hukay natin sa lupa. So, 35. So, ang putol ng bakal natin para doon sa wall footing natin is 35 cm. 35 cm ang putol natin. So kung ilulupin natin magkabilaan ng 1.5 inches, so magkakasya siya doon sa 35 cm na hukay natin. So pwede natin i-assemble doon na sa hukay natin, pwede rin natin i-assemble sa taas tapos ihulog na lang natin. So ganyan. So yan yung bilang ng bakal na 10mm natin, 37 pieces. Ito rin yung gagamitin natin, 10mm din, doon sa mga interlock ng kwarto natin at saka ng CR. So pag naghukay ka nito, sabay-sabay na kwarto, tapos yung paikot ng area ng bahay mo at saka yung mga sa CR, sabay mo na ng hukay yan kasi isang lagayan lang yan ng pundasyon o ng rebars natin para sa pundasyon natin. So yan, sa interlock gamitin natin at saka sa mga corner ng bahay natin. So meaning itong ini-estimate natin, interlock na bahay ito, wala tong poste. So matipid to guys kasi hindi tayo gagamit ng poste kasi maliit lang naman yung area ng bahay. So nasa iyo yan kung postehan mo, pero ang estimate ko is para lang sa interlock ko. So yung 9mm na gagamitin natin, ito yung gagamitin natin sa wall, yung vertical ng wall gagamitin natin at saka horizontal. So ang bilang natin na gagamitin dyan is 60 pieces na 9mm gagamitin natin dyan para sa mga rebars sa wall natin. Ang agwat ng rebars natin sa mga wall natin is 70 cm. Bawat 70 cm maglalagay ka ng bakal na vertical. Pagkatapos, every pangatlong patong ng hollow block is maglalagay ka ng horizontal. Tapos itatali mo. So, ang horizontal natin, bawat tatlong patong yan. Okay? So, sa tansya ko dyan, makakalimang horizontal tayo hanggang sa taas. So, 60 pieces na 9mm ang gagamitin natin para dyan sa mga wall, para sa bakal at sa vertical at horizontal na bakal natin. So, ayan guys, yung bakal na kailangan nyo dyan sa 16 by 16 feet na pinaplano mong ipapatayo na bahay. So, kung presyuhan natin dyan, yung 37 pieces na 10mm, nagkakalagay yan ng 5,160. 140 yung isa nito. Tapos yung 60 pieces na 9mm is 5,460. So 90 pesos naman yung isa nito. So ayan guys,
Kung gusto mo magka-idea kung ilang hollow block yung mga gamit dito, yung mga nauna akong vlog na ito rin yung sukat ng bahay. At saka kung ilang simento, buhangin ang gagamitin natin sa hollow block na yun. So pag-isilip mo doon. Pero bibigyan kitang idea, ang hollow block doon is 740 pieces ang kailangan mo sa ganitong area na bahay na interlock. 16 by 16 feet na bahay mo. So 740 yung kailangan mo dyan. So kung 740 na hollow block mo, nagkakalaga ng 13 pesos yung isa, so 9,620 ang hollow block mo. So kung i-summarize natin, ang halaga ng bakal mo na 10 mm at 9 mm is 10,620. Tapos i-plus natin yung hollow block na ang halaga is 9,620. So magiging 20,000. So 21,000 ang kailangan mong budget sa hollow block at sa bakal. So ayan guys, salamat sa mga comment nyo. At ito nabigyan ko kayo ng idea kung magkano ang kailangan yung budget sa bakal at saka sa hollow block. So kung may mga comment pa kayo, pwede lang kayo mag-comment sa mga video natin at titingnan ko. So inahalongkat ko minsan kasi ang daming comment din. So minsan i-scroll ko rin. Hindi ko na nga matansya kung ilan yung nasagot ko doon. Pero kung may mga bagong comment, yun yung bigyan ko ng priority muna kasi yung mga first na comment ko. Kasi yung sa mga una, baka nasagot ko na yung iba, hindi ko lang matandaan. So comment lang kayo guys kung ano pa yung gusto nyo malaman, sakaling magpapatayo kayo ng bahay. So huwag nyo kalimutan i-like at i-subscribe ang channel natin para kung may mga bago akong video, makikita nyo agad.